So far, what do you think of the pace of this fact-finding initiative being done by the ICI? Is this enough, you think, to somehow deal with the public pressure, understandable public pressure for the government to come up with concrete results? Well, short answer, no. Ang bagal eh. Isipin mo, nagsimula itong ICI September, di ba? Binuo yan September. So, mga 2 buwan nang umaandar itong ICI. Ang tingin ko isang malaking problema nila from the start has been yung desisyon na wag i-publicize yung mga hearings. So, kahit ang dami natin naririnig na kesyo si ganito humarap doon, kesyo si ganito tumistigo doon, hindi natin alam kung ano actually yung nangyayari. Unlike yung naging developments dun sa investigations sa House dati, bago tinigil, at sa Senate, bago nagkaroon ng konting kaguluhan sa Senate Blue Ribbon na committee. So, mas mahirap makisabay doon sa ginagawa ng ICI dahil hindi natin nakikita ang nangyayari. Pangalawa, and ako tingin ko, this might even be the bigger problem. Sa dulo kasi ang ICI can only recommend. Etong latest announcement nila, we recommend the filing of administrative charges kay dating Secretary Manuel Bonoan, yung mga ibang mga opisyal ng DPWH, and then criminal charges against yung mga iba pang mga tao, including yung isang contractor naman dito sa top-notch naman. Pero ang problema doon, klaro, and even the ICI admits it, sa dulo hindi naman sila magdi-decide kung itutuloy nga yung kaso o hindi. In fact, uulitin yung investigation at the level ng ombudsman o ng DOJ. Depende kung saan ipa-file yung kaso. And then yung final decision kung itutuloy nga ba itong kasong ito is with that particular agency. Actually, sa kaso ni dating Secretary Bonoan, medyo naguguluhan ako pa doon sa recommendation. Kasi ang recommendation nila ay administrative complaint. Wala na sa gobyerno si Secretary Bonoan. Pag sinabi mong administrative complaint, ang pinaka-penalty doon, tatanggalin ka sa pwesto o isususpend ka. Pero kung nag-resign ka na sa gobyerno, at sa pagkaalam ko, hindi naman siya na-appoint sa kahit na anong bagong posisyon, ano pa ang silbi ng administrative complaint? Wala na sa gobyerno yung tao sana kung criminal, pero ang pagkakaintindi ko, hindi yata sinama si Secretary Bonoan doon sa kanilang nirecommend na file criminal charges. Tama ba? Yeah. Ang understanding ko, administrative nga, and with respect to the possible violations sa Code of Conduct and Ethical Standards, di ba? Tama? Yeah, pero sa dulo kasi, administrative yun. Tatanggalin ka sa pwesto. Wala na nga. Wala na sa pwesto. Ganun nga, medyo weird nga, pero it doesn't necessarily stop the concerned agency from pursuing criminal charges, hindi ba? Kunwari, ombudsman yung nakakita. Pero sana kasi kung ganun, sinabi na nila. Kasi nag-recommend naman sila ng criminal investigation and possible charges dun sa iba Kasama yata sila Yusek, what's his name? Makakalimutan ko. Bernardo, di ba? Si Yusek Bernardo, kasama doon. Sila Henry Alcantara, kasama doon. So, yun, may silbi pa. Kasi yung criminal charge, kahit na wala ka na sa pwesto, pwede ka pang makulong Diba? Kasi ibang klaseng parusa yun Pero yun, ako mabagal and at the end of the day, lumalabas yung limitation na recommendatory lang itong ICI. Which I think brings us to the basic issues that were also raised during the time when the president himself talked about this sa kanyang SONA. Kasi maganda yung the good muna before the bad. Okay din naman na talagang binanggit dito mismo ng presidente sa kanyang SONA. Pero dapat siguro merong preparedness, no? Hindi mo lang pwedeng sabihin na hindi natin anticipate yung scale itong corruption na ito. So dapat siguro mas handa sila dun sa kanilang tatahaking landas. So dapat mas pinalakas yung ICI, di ba? Bago nilabas yung executive order, mas maganda nga, tulad ng mga binabanggit nyo before, kung this was a creation of law. Di ba? Para meron talagang pangil. Kasi ngayon, parang tumutulong sila sa fact-finding. Pero wala naman silang prosecutory powers, hindi ba? And even yung kanilang findings sa investigation, hindi necessarily binding yun on any of the agencies So ang request nila is always, ito yung recommendation namin for you to investigate and file. So ibig sabihin, posibleng ang maging desisyon ng ombudsman, hindi ko naman nasabing gagawin nila ngayon, pero posibleng pag-akyat sa ombudsman or sa DOJ, they reinvestigate the entire thing
So, and maaring yung kanilang maging findings iba doon sa findings ng ICI, which again leads you to yung situation na so kung ganon, ano pala yung value ng ICI investigation? Well, aside from an initial recommendation na pwedeng gamitin as yung preliminary basis para doon sa ombudsman level or DOJ level investigation, yun lang, 'di ba? Hindi siya binding on anyone, and sa dulo ang desisyon will still be on yung concerned agencies. May isa ako naisip, Attorney Barre. I don't know whether you share this view. Meron naman pending proposed laws diyan sa Kongreso, 'di ba? Para talagang palakasin yung ICC. Is it too late for that? Kunwari, in the meantime na hindi pa naman na isa sa batas yun, let the ICI in its current iteration do its job. Whatever it can do, given the limitations. Pero i-push din yung talagang creation by law ng isang body na talaga merong pangil. Pwede ba yun? Pwede naman, pero at this point kasi hindi ko alam kung ano pa ang value nung pagkakaroon ng a separate body. Ngayong ang tumututok na dito sa investigation ay yun nga, Office of the Ombudsman. Kasi ang isang naging hesitation before at ang isang malaking vacuum, well, we had an ombudsman, si Ombudsman Mark Teres, pero hindi siya masyadong kumikilos dito sa usaping ito, which I suppose is consistent with yung kanyang attitude for the rest of his term, na hindi siya masyadong nag-conduct ng actual investigations. Pero ngayon, meron kang ombudsman na mukhang mas active. In fact, medyo reassuring yung sinabi ni Ombudsman Remulla last week na November 25 ang aming cut-off. Before November 25, may na-file na kaming mga kaso sa Sandigan Bayan, which sa tingin ko is the way to go. Kailangan may ganong klarong timeline para sa mga kasong ito. So, given na meron ka ng ganong nangyayaring proseso sa ilalim ng ombudsman, meron pa bang value actually yung a separate institution na hihintayin pa nating magpasa ng batas? Ang problema din kasi, ang tagal ng final ng mga panukalang batas to strengthen the ICI. Sila Congresswoman Laila De Lima, for example. I think, mga 2 buwan na rin nakapending yun. Pero dahil hindi rin naman sinuportahan ng palasyo, hindi rin naman certify as urgent, wala rin namang parang pagkilos sa part ng leadership either ng House or ng Senate na i-prioritize as legislation, gaano pa katagal hihintayin yan? In the meantime, kung matutuloy na yung mga pag-file ng kaso before November 25, which is 3 weeks from now, aandar na yun di ba? So, bakit pa natin kailangan magkaroon ng a separate entity kung meron ng ganong movement na nangyayari? So, baka kasi umabot na sa point din na na-reach na nung ICI yung limit of its usefulness. Nung una kasi talagang ang kulang ay walang body na mapapagkatiwalaan, na mayroong enough credibility na pwedeng tumutok dito sa mga issues na ito. So you needed ICI to fill that gap. Pero ngayong the ombudsman is already very active in actually pursuing these cases, ang tanong, do we still need a separate body for that? And the answer might be baka hindi na. Lalo na kung hanggang ngayon hindi pa klaro kung kailan nabibigyan ng maayos na kapangyarihan itong ICI, and it will most likely work within its limited mandate and limited resources. Hanggang ngayon, kanina pinag-uusapan pa rin yung budget. Hanggang ngayon, wala pa silang approved budget. 2 buwan silang kumikilo. So, medyo may kabagalan din yung paghabol ng powers at yung resources sa ICI. And hindi ko alam kung may value pa in pursuing it. Ganong meron namang iba ng body na baka mas may kakayahang tutukan itong issue na ito.